depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Gusto mo bang ibalik ang ex mo? As in, yun talagang gustong-gusto mo. Though ilang beses ko nang in-advise sa inyo na huwag nyo nang babalikan yung ex nyo. Kung pwede lang sana, wag na. Diba? Move on na tayo. Kalimutan na natin siya. Pero kung gusto mo talaga, yung wala na talaga ako magagawa kasi gusto mo, okay. Diretso ko sa page namin sa Philippine Dating Coach and let's talk about that. Pa-schedule ka na lang sa akin, okay? So we can have that discussion about that. Anyways, just to continue this, ang title ng video natin today is, ikaw ba talaga ang problema kaya nawala ang ex mo? So, kadalasan sa mga clients ko, ito yung madalas nilang katanungan kung ako ba may kasalanan, coach, kaya nawala yung ex ko? Sa totoo lang, ang may kasalanan sa hiwalayan, lagi niyong tatandaan to Lagi niyong tatandaan to. Kahit anong klaseng hiwalayan pa yan, ang may kasalanan dyan pareho. Kasi may mga pagkukulang ka, kaya kanya niloko or kaya kanya iniwan. At siya naman, mas malaki lang yung kasalanan niya, tingin ko, kung niloko ka niya at iniwan ka niya. So, para sa akin, laging pareho ang sagot. Meron kang ambag. Kasi, kahit anong pagpa-play victim mo sa akin, kahit sabihin mo na iniwan ka, niloko ka, kahit sabihin mo na wala kang ginagawa, bigla ka niyang ginanito, bigla ka nilaglag sa ere. Minsan baka kasalanan mo din eh. Alam mo yun? Look inward, di ba? Look inside. Baka naman kasi may pagkukulang ka din, kaya nagkakaganyan. Baka kasi may mga pagkakasala ka din. I mean, hindi ko alam yung mga personal issues nyo, kaya hindi ko mame-mention dito. Pero ikaw, isipin mo. Sige, bibigyan kita ng time. Isipin mo nga, ano ba ang kasalanan mo sa ex mo at ginawa niya sa'yo yan? Kung lalaki ka, isipin mo. Kung babae ka, isipin mo. Sige, bibigyan kita ng mga ilang segundo. Babae ka, isipin mo, baka sobrang bruha mo na, sobrang toxic mo na, sobrang selosa mo na. Kung naman lalaki ka, baka sobrang needy mo na, baka alipin ka na ng babae, baka wala na siyang respeto sa'yo. Okay, bibigyan kita ng ilang segundo. Sige, isipin mo. Tingin mo, kasalanan mo. Okay, sabihin na natin may mga kulang ka din, may mga pagkukulang ka din. Pero ang pinaka-reason, kapag iniwan ka niya at humiwalay siya sa'yo, or kapag pinagpalit ka niya, pag niloko ka, chinit ka, matik kasalanan niya yun. Kahit may kasalanan ka din, kaso kaunti lang. Pero 90% kapag nag-cheat, kasalanan talaga ng cheater yan. 90% 90% i-blame mo talaga sa kanya, ba't kayo naghiwalay. Pero kung iniwan ka niya, siguro i-assess natin. Baka kasi may mga pagkukulang ka din at mga shortcomings ka din. Baka naman kasi sa attitude mo, sa pagkatao mo, kaiwan-iwan ka talaga. Diba? Baka kasalanan mo din, hindi yan. Ngayon, kung iniwan ka, alam mo sa sarili mo, kilala mo sarili mo na binigay mo yung best mo, ginawa mo ang lahat, pero iniwan ka pa rin, and then kasalanan niya yun. Pero siguro, papalit-palit tayo. Para kasi tayo nagte-tennis dito di ba? Lilipat ang bola sa kaliwa, lilipat ang bola sa kanan. Parang ganoon sa totoong buhay, sa relasyon lilipat ang kasalanan sa kaliwa, lilipat sa kanan, tapos balik sa kaliwa, balik sa kanan. Parang back and forth Ang gusto ko lang siguro sabihin, kung ikaw ba talaga ang problema, ikaw ba talaga ang may kasalanan, kung ba't nangyari yan, pwedeng oo. Nga lang i-analyze mo siya na mabuti. Pero ang hinihiling ko sa inyo, kung hindi nyo kasalanan ng hiwalayan, wala kayong dapat ika-guilty. Okay? Kung alam mo sa sarili mo na, meron ako kasing isang kliyente, sabi niya, iniwalayan ako ng ex ko kasi daw selosa ako. Tapos sabi ko ganyan, selosa ka, and then, ang ginagawa ko kasi coach, sabi niya, 2 beses ko na siya nahuling nag-cheat 2, coach, 2 beses. Tapos nahuli ko siya sa pangatlo. Anong gusto mo, coach? Hindi na ako maging selosa. Pangalawang beses ko na nahuli nag-cheat, pinagbigyan ko na. Natural, magiging praning na ako sa susunod kasi 2 beses ko nang nahuli, di ba? Which is tama naman yung kliyente ko. Then sabi ng client ko, hiniwalayan po niya ako kasi sobrang selosa ko daw. Sobrang selosa mo, sabi ko. Natural, magiging selosa ka. Ikaw ba naman, 2 beses mong mahuling nag-cheat? Kahit naman sino magiging selosa sa ganun Kaya I think, kapag ganun na ang sitwasyon, hindi mo nakasalanan yun. Mga ganong sitwasyon, hindi mo nakasalanan yun.
kung i-blame ka ng ex mo, sisisihin ka ng ex mo na kasalanan mo lahat kaya nangyayari to. Kung sa'yo, ikaw ang gagawang parausan ng ex mo, sisisihin ka niya sa lahat. Huwag kang tanggap ng tanggap na kasalanan mo. Mas maganda kung minsan i-analyze mo muna, bigyan mo ng panahon ng sarili mo kung kasalanan mo ba talaga yun. Ngayon, kung pagkakamali mo man yun, sabihin na natin ikaw ang nagkamali, siguro ito na yung pinaka tansya o pinaka-pagkakataon para i-improve mo na lang yung behavior mo. At kung hindi naman ikaw ang may mali sa nangyari, that's fine. Basta no contact rule, ikaw na yung lumayo. Ano yun? Siya na yung may kasalanan, siya pa yung biktima, di ba? Hindi pwedeng gano'n. Hindi pwedeng every time bebabyhin mo yung ex mo na pa-victim effect siya, pa-victim effect. Hindi. No. We won't accept that shit, man. I mean, we don't accept that. So, kung ano man ang gawin ng ex mo, kung gusto mo niya magpabunggo or anything, basta wala kang kasalanan doon, okay? At ang tinutukoy ko lang, ikaw man na may kasalanan ko, o kung hindi ikaw ang may kasalanan, let's move on. Ang importante is ikaw, dapat maging okay ka, lalo na kung iniwan ka or niloko ka. So, try to fix your life, try to fix yourself, and try to find yourself. Because there's a better life, better than, chasing your ex para magbalik siya sa life mo. May mas better pa sa ganun, man. I mean, woman, yeah, girl, boy, man, girl, may mas better pa sa life na chine-chase mo yung girlfriend mo or ex mo or yung boyfriend mo. I mean, let's stop this. Let us change, okay? Thanks for watching.